o hindi pa. Samantala para malaman ang previous review ng viral balita, post o comment lang. At laging tandaan, importante ang kaya. Kung publikasyon ng kayo, 24. Inalis sa pwesto ang isang opisyal ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC dahil sa pagpara niya sa isang ambulansyang may sakay na pasyente sa EDSA busway noong Lunes. Sa gitna ng operasyon kontra ng ambulansyang hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway, pinara ni SAIC Special Operations Group Head Rayson De La Torre ang isang ambulansyang may sakay na pasyente magpapacheck up lang at hindi naman daw isang emergency case. Pinayag din naman ang naturang ambulansya na dumaan sa busway matapos itong ma-flag down. Paglilinaw ni Transportation Secretary Barry Lopez, pinapayagan ng mga on-duty na ambulansya na dumaan sa busway. Ano man ang kondisyon ng sakay ng pasyente, pagtitiyak ng DOTR sa publiko. Nagsasagawa ito ng mga akbang upang masigurong may papatupad ang kanilang mga polisiya ng may konsiderasyon at ang kaligtasan ng mamamayan ang kanilang pangunahing prioridad. Kinilala ang husay ni Kapusong multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho sa People of the Year 2026 ng People Asia Magazine. Kabilang si Soho sa 12 pinarangalan para sa kanilang larangan at advokasya. Kinilala ang galing, tapang at dedikasyon ni Soho sa paghimay at pagkikwento sa mga napapanood at pinakamalalang sa lipunan sa pamamagitan ng kanyang mga award-winning show sa GMA Network. Ayon kay Soho, nakadagdag ito sa hamon at responsibilidad When you do visit, with all of this, recognition, parang nadagdagan din yung responsibility also. But I'm happy to Very good. it's a very special award. Marami pa tayong dapat ibunyag siguro at nag-aantay ng taong bayan ng mga sagot sa napakaraming mga tanong nila sa mga nangyayari. Kasi humihirap ako pero parang dumadami rin yung kurakot. Up next, tonight's Tennessee star Alex is around 16 ng Dubai and matapos talunin ang world number 8 na si Jasmine Paulini. At ang mahalagang pareto character na si Natalia na si Gaia ang sinasante at para kay Kanta. Nasa pagtutok dito lang sa 24 oras. Sabay, Mayrina at Nelson Cadlas. 24 Oras Weekend. Tinuod ug alang sa ikaayo sa kadaghanan ang matag balita nga ako makuha o masilya. Mailit ug importanteng balita nga gikinahanglan sa atong mga puso. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Gusto mo bang tuloy-tuloy na tumira sa ganitong bahay o gusto mo na ng ibang klaseng bahay? Dito na lang ako. Mas gusto mo ito? Hindi ka naiingit doon sa mga simentado? Hindi na. Kasi walang kaya. So, balang araw ba gagawin mo ng GIC dito at saka yun? O tuloy-tuloy lang ng cover? At kaya pa. Cover? Ano mas gusto mo? Cover o ganito? Yung cover. Bakit? Kasi una, mahal na yung bilihin. Mas mura ang cover. Opo. Pag tag-init, di ba ito masyadong init o sakto lang? Sakto lang. Yung lumindol, hindi siya apektado. Yung apektado, yung sabi ko na ni-renovate ko na rin sa taas kasi medyo may bisa. Pag malakas ang bagyo, okay lang. Okay lang. Saan ang tulugan ninyo? Dito sa taas. Sa malapit. Okay, ito yung kusina. Meron ba kayong naalala ng malakas na bagyo na kailangan talagang ayusin o talagang matatang siya? Yung pag yung talagang malalakas na pumupunta dito, basta nakatali siya,
wala kang alalahanin. Pag di ka nagsali, wala baka lilipad din. Ang bubong. So tinatawag nyo. Ay yung dingding, yung mga bato, okay lang. Nakatayo siya. GI yun nga, di ba? Ito lang, pero pinaka-balcony na lang to, pero ginawa ko na lang ng GIC. Okay, pero may cover pa rin. Yung kusina at saka yung malaki. Ito, cover pa rin yan. At saka dito sa sala, cover pa rin. So, balang araw ba, gagawin mo rin GIC dito at saka yun? O tuloy-tuloy lang na cover? At kaya pa, Cover? Ano mas gusto mo? Cover o ganito? yung cover. Bakit? Kasi unang-una, mahal na yung bilihin. Mas mura ang cover. Saka may pinapatutubuan naman ako na cover. May tanim kayo. May walang buto yan. Gusto na lang tutubo yan, alagaan mo na lang. Pero ikaw may ari mo? O alam mo lang kung saan? Sa amin po, Sa inyo? May lupa kayo sa bundok po. iniwan ng lola. Sino pinagkukunan nyo ng cover? So wala nang gastos. Puputulin nyo lang. Ito, pinagagastasan nyo pa. O yung Bakit kung meron kayong libreng cover sa bundok, bakit hindi yun ang ginamit nyo para dito? mahirap po. Second white tennis championship. Bibigay tennis superstar Alex Yara ang world number 8 na si Jasmine Paulini sa round of 32. Dahil dyan, naabante na si Yara sa round of 15. Wala siya na. Nagpakitang giras sa agad si Yara sa score ng 6-1. Naging set at nagkaroon pa ng tie break. Pero hindi nagpadaig si Yara at makakuha set sa score na 7-6. Sunod na makakalaman ni Yara ang pagbato naman ng Romania na si Somana Kirsty. Mukhang makatotohanan pero gawa pala ng Artificial Intelligence o AI ang isang viral video ng mga sikat na Hollywood stars. Ang bagong video tool na nakakalikha ng tila makatotohanan ng pelikula, inalmahan ng ilang nasa industriya dahil may peligrong kaakiba. Nakatutok si Oscar Oya. Kinulat ka rin ba ng video na ito? Napapaniwala o napaisip ng gusto? Kumakalat ngayon yan sa social media. Pero bago pa man umasa may bagong pelikulang pinagkakamalan ngayon sila Tom Cruise at Brad Pitt, dapat yung malaman na ang eksena niyan gawang AI o Artificial Intelligence lamang. Sa pamamagitan ng C-Dance 2.0, ang bagong AI video generator app na inilunsad ng ByteDance. Igay naman ang unang AI generator sa C-Dance. Mas realistic, mas pino ang video. Ang mga tao, mas makatotohanan. Iisipin mo ang tunay na pelikula. At kung ang AI generator, di hawak na mas madali na ulan ito gamitin. Yung C-Dance prompt to video. Literally, magsusulat ka lang ng eksena. Bigay ka ng dialogue. Gagawin na niya. Pati nga music kung gusto mo maglagay ng music. So I feel na ibang level na to. Dati kasi piecemeal yan. Gawa ka mo ng picture. Animate mo yung picture. Then lalagyan mo ng boses. Pag pinagtagpi-tagpi mo yan, minsan medyo wonky yung galas. Pero napadali man ito ng gusto ang paglikha ng mga makatotohanang video, may kaakibat din itong peligro. Ang naglalaban naman dyan is, on the one hand, dinemocratize mo na yung tool. Anyone can use it. Pero that's also where the risk is. Kasi since kahit sino na lang pwede gumawa and the effort is pretty low, mataas din yung chance na people will use it for many things like fraud, identity theft, politics. Yun yung kinakatakutan ng mga tao. Just like any digital media or creative tool, mahirap na rin siya ma-detect. Pinaka-vulnerable daw sa mga abuso sa teknolohiya ito ay yung mga personalidad. At the risk of identity theft, kunyari gamitin sila sa mga scams. And this has happened to journalists, for example, or actors na biglang may ni-endorse na silang product na hindi nila alam. Ang Walt Disney Company na nagpadala na ng cease and desist letter laban sa ByteDance. Kaugnay sa AI video tool na C-Dance 2.0.
Sa ulat ng Reuters, inaakusahan ng Disney ang kumpanya na gumamit ng mga copyrighted na character mula sa mga franchise tulad ng Star Wars at Marvel Cinematic Universe nang walang pahintulot. Samantala, sinabi ng ByteDance sa BBC na palalaksin nila ang mga safeguard upang maiwasan ang hindi otorisadong paggamit ng mga character at anyo ng mga sikat na personalidad sa kanilang AI video tool na si Dance 2.0. Ang tanong, may paraan ba para ma-regulate ang mga ganitong klase ng tool? Ang nagiging parang solution ng government is to ban or to block. Which is delikado rin, no? Kasi if you're banning and blocking, number one, pinapenalize mo yung mga users na benign because of a few people na who are using it for bad things. No? Walang pinag-iba yan sa sabihin mo you're gonna ban the internet or you're gonna ban Photoshop. Hindi mo Sa huli, babalik pa rin daw sa ating mga users ang responsibilidad para matiyak na magagamit ng maayos ang mga ganitong klase ng teknolohiya. yung konteksto pa rin. Nagpapatawa ka lang ba talaga or meron kang pinalalabas. And again, that is beyond a matter of opinion. Beyond, a certain level, ano ka na, propagandist ka na, diyan ka magiging. The moment you start using mga Hollywood actors, mga journalists, artists, even if it's for fun, lalo na politicians, I think we should be very careful about that. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Maging dito sa Pilipinas ay maiging kinondena ng grupong League of Filipino Actors o Actor PH ang maling paggamit sa teknolohiya gaya ng Artificial Intelligence o AI. Dahil anila sa hindi tamang paggamit ng AI, unti-unting napapalitan ang mga nagtatanghal na tao at humihina ang pagkamalikhain sa pagkikwento. Pagdidin pa ng grupo, ang mukha at boses ng isang performer ay bahagi ng kanilang intellectual property at identity, kaya nakakabahala ang maling paggamit dito. Panawagan ng grupo sa mga producer, iba't ibang platform, mambabatas, pati technology developers, makipagtulungan para masiguro at maprotektahan ang creative labor. Isinusulong din nila ang mas daigdig na proteksyon sa intellectual property ng artists and creators. Gayon din ang pagsusulong ng educational environment para tulungan ang mga manunood na magkaroon ng mapanuring pagtingin sa media ngayong talamak ang AI. Kasunod ang pagtukoy sa kanilang ICC prosecutors bilang umuling corporate betrayer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit ni Senador Bongbong walang basihan ang aligasyon laban sa kanya. Kaugnay ng drug war. Ang isa pang corporate betrayer umano na si Senador Bato de la Rosa. Tinanggal naman sa Blue Ribbon Committee dahil lagi absent. Nakatutok si Rafi Tima.